Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Pagsasanay ng mga pulis na tatayo bilang standby support force sa elections 2025, nagtapos na. Aabot sa mahigit 200 pulis mula sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Campo Crame ang sinanay bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na eleksyon. Ayon kay PNP Training Service Director Police Brigadier General Victor Arevalo, kabuuang 244 na pulis ang bahagi ng Reactionary Standby Support Force na maaaring i-deploy sa mga lugar na nangangailangan ng dagdag seguridad, partikular na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga naturang pulis nila ay sinanay sa Civil Disturbance Management at Medical Response upang maging handa sa anumang posibleng insidente kaugnay ng halalan. Bukod sa mga tauhan sa Campo Crame, nagsagawa rin ng kahalintulad na pagsasanay ang Police Regional Offices sa buong bansa, bilang bahagi ng mas malawak na seguridad na plano ng PNP para sa halalan. Sinaksihan mismo ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang pagtatapos ng pagsasanay, bilang pagpapakita ng suporta sa pinaigting na paghahanda para sa ligtas at maayos na halalan. Sa MBC TV Weather Update. Araw ng paggawa bukas, posibleng ulanin. Malaki ang tsansa ng mga pag-ulan sa bansa sa araw ng paggawa bukas, May 1. Ayon ito sa pagtaya ng PAGASA, dulot ng umiiral na Intertropical Convergence Zone at ang easterlies, inaasahan namang mawawala na sa loob ng 24 na oras ang low pressure area, na binabantayan sa silangan ng Southern Mindanao. Magkakaroon ng maulap na papawili na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang bahagi ng Mindanao at Palawan dulot ng ITCZ. Samantala, magdadala ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa Metro Manila, at sa nalalabing bahagi ng bansa ang easterlies, pero may posibilidad ng localized na pag-ulan o pagkidlat-pagkulog, na maaaring magdulot ng maikli at biglaang malakas na pag-ulan. Ayon pa sa PAGASA, mananatili ang mainit at mahalumigmig na kondisyon sa mga lugar na apektado ng easterlies. At sa ating Metro Manila ngayon, QCLGU, may alok na mahigit 11,000 trabaho sa Labor Day Job Fair. Hinikayat ng Quezon City Local Government ang mga job seeker na lumahok sa Labor Day Job Fair bukas, May 1. Ngayong taon, may alok na 11,000 bakanteng trabaho ang may 100 private companies at government agencies na makikiisa sa job fair. Gagawin ito sa harap ng Quezon City Hall mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaugnay nito, magtatayo ang lungsod ng one-stop shop para sa government services habang ginaganap ang event. Layo nito na suportahan ang mga aplikante sa mabilis na pagkumpleto ng kanilang pre-employment requirements bago ang trabaho. Magiging operational din ang Q-Citizen ID booth para sa mga residente ng QC na kailangang mag-apply o tumanggap ng kanilang mga QC ID card at iba pa. Pinapayuhan ang mga aplikante na magdala ng maraming kopya ng kanilang resume sa kanilang pag-apply ng trabaho. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.